Hello mga kapanams! Welcome to the very first episode of By the Way! Where we talk about life and how to live it His way. Grabe naman! Palakpakan naman kayo dyan, mga kapanams! Para saan ba to? Para saan to? Para saan nga ba to? Para sa mga kapanams natin. Para sa mga kapanams natin na nanonood ngayong first episode natin. Oh. Tapos today, we have a topic. Ano ba yung topic natin pag-usapan ngayon? Ano nga ba ang topic natin today, bro? Kalimutan ko. Pag-usapan natin yung mga topic na most misunderstood na scripture. Wow. So, most misunderstood scripture. Siyempre sa Bible to, no? Oo, dapat nasa Bible yung scripture. Ikaw, ba ano yung most misunderstood scripture sa'yo for the Actually, marami. Pero tingin ko yung dapat marami din nakakaalam. Kasi, di ba, as Christians for a very long time, marami naman na tayong nababasa na scripture. Uy, wait lang, sorry. Kailangan mo magpakilala. Oo nga naman pala. Pangalan mo? Sino ka ba? Ako si Mike Corpus, 35, millennial, pero may Ito, gout. 35. Pero may gout. 35 ka na? 35 na ako. Ikaw ba? Well, ako si Christian, and you can call me Chris Bro. And I'm 37. 37? Kumusta sa mga fans? Mga kapanamos natin dyan sa Cebu, sa mga bandang Bisaya. Kumusta kayo dyan? I'm 37 years old. And I'm married. And, yun, that's me. Ikaw sabi mo kanina, sorry na. May gout ako 35, married din, at may gout. I feel bad for you. I can't relate. I feel bad. O, balik na tayo sa topic. Ano ba ang Baka topic natin? maging Most na to eh. misunderstood scriptures. Oo. Diba? Marami yan eh. Oo. So ikaw, you're saying? Yun nga, parang most misunderstood. Parang marami naman din talaga tayong scripture na alam na parang tingin natin iba yung pananaw ng ibang tao. No? Okay. Kasi madalas lang nila nakikita either sa jeep or parang ginagamit lang as encouragement or as quote, no? Parang paiyak ka na. Hindi naman parang Okay. ang Okay. salita ng Diyos ay hindi dapat. Oo nga. Na- dapat. Ikaw ba? Ako, as a wide reader, no? Gaano ka-wide yung pagkarinig dito? Yung ganito ka-wide. Ganito yung ayos. Well, marami rin. To be honest. Parang kanina pa di honest, no? To be honest, marami rin naman. Di ba pag gumagawa tayo ng mga sa assignment, mga essays, Oo. scripture pa tayo sa start, pero hindi natin Oo. masyado naintindihan kung ba talaga yung kinukote nating scripture. Tama. So, feeling ko I have handful. Wow! Handful! Ito, tignan mo. handful. Oo. Marami rin mga scripture na feeling ko before, madalas kong ginagamit pero hindi ko naman talaga naintindihan 100%. Okay. Ikaw, ano mga example ng mga scripture na yun? Ito lagi kong binalik mo na naman sa akin eh. Pasahan. Sige. Sige sa akin, unang-una ko naisip dyan yung Jeremiah 29:11. Anong version? NIV. Para lang naman yun eh. version, okay. Hindi, di ba yung sinasabi doon yung, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, Okay. not to harm you, and give you hope in the future. Okay. Kasi parang napakaganda ng verse 11, di ba? Pero siyempre, pag nagbabasa tayo ng Bible, dapat hindi lang yung single verse na yun, pero dapat we look into context, no? Especially if we read yung verse before that, yung Jeremiah 29:10, kasi it talks about yung naging exile nila for 70 years. So parang nandun din na minsan parang andaling sabihin ng Jeremiah 29:11 na parang plano to sa akin ni God na maging prosperous ako, may hope ako, may future ako. Ganun naman talaga kasi yung plan ni God for us. Pero minsan katulad nun, may verse 10 na before mo maintindihan yung plan ni God sa atin to be prosperous, yung blessing niya, we will really undergo some challenges and suffering in our lives. Katulad ng exile ng mga Israelite for 70 years, di ba? So para what you're saying is, hindi mo siya pwedeng, or you give that verse as an advice to people, na parang, alam, may plano na maganda si God, pero looking at the context, Oo. naka-exile pala sila. Oo, di ba? Okay. So sa dapitan ba to? Jose Rizal. Jose Rizal. Jose Rizal pala pinapag-usapan natin. Sorry. Jeremiah. History. Kasi bagay na bagay yung suot mo. Kapep.
Ang nga ba? Ako po ang nag-exile kayo. Sorry sa tapita. Sinasabihan ka pa lang na ibang Oo. espiritu ngayon. Malis ka sa akin. Sino ka man. Josephine Braso. Sasabi ko. Tulungan niyo ako. parang feel ko misunderstood personality Ikaw. na yung... ako. Hindi na scripture personality na. Teka, ano nang let? Misunderstood Sa scripture, oo. Siguro mga makakatatlo tayo para mo masagot yung tanong. Hindi, pero... Oo nga. Di ba? Before kasi yung Jeremiah 29:11, Oo. parang... Ako personally, I love giving it to other people. Na parang, uy, plano si Gasera maganda. Magtatagumpay ka, will prosper. Pero the context pala was, medyo... Hindi pala, negative pala, they were in exile. And at si God may magandang promise. Oo. After the exile, may magandang promise pala si God. Oh, sa, tsaka parang yung plan ni God, hindi lang dun sa blessing. Pero part talaga nung kabuuhan ng plan niya, na may mga challenges at suffering tayong pagdadaanan. Pero as a whole, it's really for us. It's for our benefit. Awesome. Naintindihan ko na siya. Actually, sagot ko Hindi rin mo pa siya dapat. dati na Oh, in my 18 years of being a Christian, ngayon ko naintindihan pala ibig sabihin Buti ng na lang pala magkasama Uy, tayo salamat, ngayon. You're welcome. Kaya iyak ako na ngayon ko naintindihan ni Jaren. Ako, ano bang hindi ko maintindihan? Actually, yung sa may Genesis siya, kung hindi ako nagkakamali sa may Genesis siya, yung hinarden ni God yung heart ni Pharaoh. Okay. Di ba parang feeling ko naman, si Pharaoh, pwede naman niyang i-let go yung mga, kung gagamitin yung kanyang personal heart. Kung gagamitin niya yung kanyang sariling puso. Baka Nasa ba yung heart mo? Nasa ibang tabi. personal heart. Ano pinagsasabi? Hindi sa'yo. Teka, di ba kung gagamitin naman ni Pharaoh yung kanyang puso, baka pwede naman niyang i-let go talaga yung mga examples. Oo. Pero parang medyo na-confuse ako, na-misunderstand ko yung sinabi na parang God hardened yung heart ni Pharaoh. So Oo. parang, bakit ganyan? So, yan tuloy na may mga plagues pa na dumating because of hardening of heart. Ikaw ba, what do you think about that? Yun doon. Actually, dito ako para magkonsulta. Naging doktor pala. Paano mo siya naintindihan? Hinarden talaga ni God yung heart para makumpleto yung plano niya doon sa Israelites. Pero yung plan niya na si Moses yung maglilid, tapos palabasin yung plagues. Kasi parang, tingin ko hindi naman mas ma-emphasize yung power ni God kung agad-agad na lang ni-let go talaga ni Pharaoh, 'di ba? Tsaka isipin mo, hindi hahabol isipin mo. Tapos Pag hindi na harden ni Pharaoh yung heart niya, wala yung parang chacha, yung parang atras abante, 'di ba, na muling pagbisita ni Moses. Tapos syempre, yung Exodus na hinabot pala ng chariot. Kasi kung ni-let go lang talaga ni Pharaoh, easy lang makakalabas, pero hindi naging ganun. Ay, baka mga kamaras, may mga komento kayo ha, baka may mga explanation din kayo about this schedule that we're talking about. No? So mag-comment lang kayo sa ating mga discussion. Tama. Pero yeah, I agree with you. Ako may isa pa. Sige. Handful nga yung dala mo. Handful. Ano nga ba yun? Si Elisha, Okay. yung inasar siya ng mga bata. Okay. Sabi niya, baldi. Oh, tinawag na kalbo si Elijah. Parang na-offend ako as a baldi myself. Kaya ako may sombrero. So, nung inaasar siya ng mga bata na kalbo daw siya. Tapos parang si Elisha parang, ewan ko, nag-pray ba siya. Tapos all of a sudden may dumating na bear. Uy, kung polar bear ba to o grizzly bear ba to? Tapos may dumating na bear. Tapos Teddy bear, parang- bro, Teddy yung bear, dumating. okay. Snow bear. Candy pala. So parang may umataking bear doon sa mga bata, tapos parang at least 40 boys daw were mauled and killed by the bear. So parang Grabe, feeling ko, bakit ganun? Bakit may pag-atake yung bear na yun? So, tingin mo, bakit kaya? Ginagawa mo talaga akong konsulta. Ikaw personally, total yung heart mo ay personal naman. Oo nga, Personally, ano yung nakikita mong sitwasyon dun? Huwag kayong mga asaran mga kalbo. Kasi masakit yun. Keep it to yourself. Hindi. Siguro sa akin, kasi si Elisha, di ba, he is a prophet. Prophet. So siguro parang, ang lesson nun para sa akin is, malaking respeto dapat na binibigyan natin sa mga messenger ni God, na parang, nagkataon ng mga bata yung naging biktima. Pero parang, ang dating na talaga sa akin yung scripture was, you have to give a special respect sa mga prophet or sa mga messenger talaga ni God. So I think that's for me. Regardless, ano ba tamang Tama naman yung regardless. regardless kung sino man siguro yung biktima. Biktima talaga. Parang pasaan na ba yung ating discussion ngayon? No? Parang, basta,
kung sino ka man, you have to give us a certain level of respect to messenger. Kaya kapag nagpi-preach yung mga ministers, yung makinig kayo. Kasi grabe, we have to give a special kind of respect to our leaders, to our speakers. Tama. Saka, tama ka, regardless of the title, parang tinuro naman din talaga ni God na respetuhin mo lahat. Magulang mo, elderly people. Actually, respect. Hindi lang minister. Hindi Yes, lang okay, minister, yeah. pero lahat. Parang kahit anong walks and age mo in life, karapat dapat lang na i-respect yung ibang tao. Diba? Parang nandun yung initiative natin na as we walk by the way, nire-respeto din talaga natin yung ibang tao. Not necessarily because of their title, no, or kung paano sila makitungo sa'yo, di ba? Pero nire-respeto mo sila. Even if, ikaw na disrespect nila, pero ikaw din, hindi mo dapat nawawala yung respect mo for them. It's just right to respect other people. Yes, respect other people, especially those na baldi. Yung medyo Hindi ako tatawa kasi nire-respeto sige, may ko. bear na paparating. Oo. Okay, sige. Baka may bear kang dala. So, Ayan. yeah. So, kapag kayo meron pa kayong mga scriptures na hindi maintindihan, comment down below. Yan. Ako, may naisip ako. Yung sa Luke na give up everything para i-follow okay. si Christ. No? Sa akin naman, kasi di ba, pwede natin i-take it literally na everything. Bahay ko, mga ari-arian ko, relationships Dami, ko. Tapos yung, Ano ka naman. hindi naman. With the little that I have, di ba? Yung parang, yung ibig sabihin on everything. Pero nandun din kasi na, whatever we have, it's given by God. Okay. No? Tapos, yung mga binibigay ni God, ang goal nun is not for us to be selfish and talagang take hold of it. Pero we use it as stewards, no? Na paglaguin yon, gamitin yon to expand His kingdom. Ako naisip ko lang, yung kailangan talaga una nating i-give up, naka-prioritize din dapat siya. For example, yung everything in my mind that yung first na sa list ko is sins. No? Kasi we have this sinful nature, specific behavior na talagang hindi... Nagbo-burp ako. Katulad yan, kailangan mo i-give up yung pagbaburp mo, Okay, no? Na may certain behavior tayo na hindi talaga kaaya-aya sa paningin ng Panginoon. So I do think na yung everything is not really 100% ibig sabihin nun to really let go. Kasi kung everything, so anong gagawin natin? So tatanggalin natin yung mga relationship natin, mga kaibigan natin, alisin natin yung pamilya natin, magre-resign tayo sa trabaho, mamumundok tayo so that we can give up everything. Hindi naman ganun. But it's really for us to use what we have and yung mga unang bagay na hindi kaaya-aya kay God. I do think yun yung kailangan natin give up. Anything that hinders us from being closer to the relationship with God. True. Okay, so mukhang kahit pala mga tumanda na tayo bilang Kristiyano, there's still a lot of scriptures na talaga mahirap pa rin intindihin. And I'm sure kayo rin, marami rin kayo mga scriptures na hindi naiintindihan. So, yeah. And I think there's really more pa, no? Hindi lang na tayo 18 years as a Christian, pero as we go live by, no? Pag tumanda tayo, marami pa tayong madidiscover na, okay, ito pala yung talagang ibig sabihin niya, di ba? So, ayun, ilan lang yan sa mga most misunderstood scriptures. We're sure na meron din kayong mga nasa isip nyo. So, please comment down, above. Bakit comment down, above? Above Bonte Alegre. Hindi namin alam siguro yung sagot. Tanong tayo kay Kuya Bonte Alegre. Hindi kasi nasa baba lang daw nung screen natin, pero yung unang line doon magko-comment. Hindi lang sa pinakamaba na comment. Hindi naman. Okay. Comment down, above. Comment above. Mag-comment po kayo above. Yeah. So let's try to always live by the way. And that is His way. See you everyone. See you next episode. Bye. Always live by the way. Which is His way. Oh.